So, for the chain rule na na-assign sa akin is number 3 is f of x equals 2 sin 4x. So, para ma-solve to, ay gagawin natin ay magiging 2d dx sin 4x. So, ito yung derivative of 2 sin 4x. Tapos na ito, magiging 2 sin then magiging 2 cos u dx 4x. Then, pagtapos nito, magiging 2 cos then magiging 2 etong dalawang to, ipagta-times natin. So, magiging 8 cos and itong sagot equation na to, ito yung nakapapakita ito yung power rule where n equals to 1. So, magiging 8 cos multiply na lang to, so magiging 8 cos 4x. So, ito na yung sagot. Para sa naman sa problem na to, gagawa din tayo ng representation para mas maintindihan and mas papadali yung pagsusolve. So dalawa ang shift natin ay shift A and shift B. Tapos ang distance nila ay 100 kilometers. So sabihin natin na 100 kilometers to. Then, dito yung shift A. Tapos dito ang shift B. So ang question dito, hinahanap natin yung how fast is the distance between the shift changing at 4 o'clock p.m. So, ito yung distance nila. So, pwede gawin natin ditong representation na letter is C for distance. So dahil dito makakagawa na tayo ng Pythagorean theorem. Pero bago Pythagorean theorem, para maging right angle siya, ito ay 100 kilometers then ito ay B. So mangyayari A plus B. So pwede na tayo gumawa ng equation na C equals A plus B squared plus 100 squared. So, ito na yung gagamitin na equation para ma-solve yung problem. Pero bago pumunta dyan, gagawa mo tayong representation bawat shape and yung value nila. So, dA
over dt. Ito yung shift A equals 35 kilometers per hour. Where ito naman para sa dB or dt equals 25 kilometers per hour. Then, ang hinahanap natin ay ang dc over dt. Ito yung distance na hinahanap, tsaka yung speed. So, bago tayo pumunta doon, ito times muna natin to by 4 because yung 4 p.m. yung given na time, yung changing time. So, times 4 natin equals 140 kilometers per hour. Then, ito naman 100 kilometers per hour. Pagtapos na ito, magiging isa-substitute na natin yung mga values sa equation na to. Magiging 140 plus 100 plus 100 and square root equals, pinagsama itong dalawa to, so maging 240 square plus 100 square root. Then, pag in-square na to pareho, magiging 7,600 plus 100,000 squared. So, pinag-plus equals 67,600 Then, pag sagot sa square, para na square root, magiging 260. So, pwede siyang represent na maging kilometers per hour. Then, para makuha na yung sagot, gagawin natin, solve siya ulit. Gamit ito. dt equals 140 plus 100 over 260 equals 720 over 13 equals 55.4 kilometers per hour. So, ito na yung sagot na hinahanap kung saan, how fast is the distance between the ship and changing at 4 o'clock p.m. Sagot ay 55.4 kilometers per hour. For this problem, gagawa ako ng diagram para ma-represent yung total area ng problem. So, itong side na to ay x, tsaka ito. And these sides ay y. So, ito yung representation nung total size ng rectangle. So, ang given ay 1.5 million. So, ang area ay equals xy equals 1.5 million. Then, ang isa pang kailangang equation natin para ma-solve ay yung total fence length. So, para makuha yun, bibilangin lang natin yung mga sides na to. So, t equals ni-represent niya ang total fence length. So, t equals 2x. So, kasi 2 ang x nandito, tapos plus 3y kasi tatlo yung y. Then, ito yung equation na kailangan natin i-minimize. Pagtapos nito,
pwede na tayo magsimula. At isa-substitute natin yung itong area equation na to sa 1.5 million. So, magiging mangyari yan, t equals 2x plus 3, 1.5 million over x. Sinubstitute natin yung y. So pagtapos na ito, nagiging 2x plus 4.5 million x minus 1. So, nakuha tang 4.5 million kasi sinolve natin itong dalawang to. So, naging ganito. So, pagtas na ito, i-find natin yung derivatives. So, t1 equals 2 minus 4.5 x2. So, paano nangyari to? Ginawa ko is itong negative 1 nilagay dito. So, naging minus ang sign. Tapos, may rule ang derivatives na isusubtract mo sa 1. So, kaya naging negative 2 to. Ito, kaya naging negative 2. So, pagtaas na ito, gagawin mo na ay 4.5 over x2, x squared. Kaya naging x squared to kasi binaba ko, so mag-iiba ng sign. Tapos nito, yung find na natin yung t1 equals 0. So, naging 2 minus 4.5 million 0. Then, 2 equals so, i-divide natin ito by 2. Kaya, magiging x squared equals then, para mawala tong squared na to, isi-square root natin both sides. So, ang kakalabasan, x equals dead. So sa nakuha natin sagot na to, positive yung kukunin natin na value. So magiging substitute na natin siya sa y equals 1.5 over 1,500 per nakuha natin dito. So, itong 1.5 ito yung given. So, magiging answer ay 1,000 feet ang kailangan.